Alam niyo po, gusto kong simulan ito sa isang simpleng katotohanan na madalas ay hindi po natin napapansin. Ito po yung realidad. Iba-iba talaga ang mga tao. Iba-iba yung ugali, iba-iba yung pinanggalingan, sapagkat iba-iba yung ating mga kanya-kanyang karanasan sa buhay. At dahil nga po dyan, kung sakaling tayo ay tinawag ng Diyos sa isang misyon na magpahayag ng mabuting balita, nagkakaroon po tayo ng iba't ibang pamamaraan kung papaano natin maabot ang ating kapwa papalapit sa Diyos. Alam po ninyo kasi may mga tao na madaling maantig sa mga seryoso at classic na pagpapaliwanag. Yung iba naman, mas naaabot doon sa mga pakwela style, yung mga makabagong approach, lalo na ngayon sa social media, sa mundo ng social media. At ito aminin natin, kahit ano pa nating galing sa pagpapaliwanag, anong dunong natin sa apolohetiko, ay talaga namang pong may mga tao na sadyang hindi po natin maaabot basta-basta. Pero hindi po ibig sabihin ay doon natatapos ang ating misyon. Dahil ang katotohanan, mayroon pong ibang tao na sadyang itinakdaan ng Diyos upang maabot sila na hindi natin kayang abutin. Sabi nga sa aklat ng Korinto 12:4, iba't iba yung kaloob, ngunit iisa ang espiritu na kumikilos. Hindi isa ang estilo, pero iisa po ang pinanggagalingan ng kakayanan upang sa iisang layunin ay magkaroon ng katagumpayan, ang makaakay tayong papalapit sa Diyos. Ngayon, ito po yung gusto ko po sanang idagdag na sana ay mabigyan din natin ng pansin sa pagninilay, no? Ang puntong ito patungkol dito sa realidad na nangyayari na may mga kapatid po tayong mga converted Catholics. Sila po yung galing sa iba't ibang sekta, iba-ibang reliyon. At minsan, dahil sa kagalakan na nasumpungan nilang katotohanan at sila po ay nagkusang gumawa ng pamamaraan upang magbahagi ng bagay na kanilang natuklasan sa ating simbahan, dala-dala pa rin nila ang kanilang estilo, ang kanilang sistema, ang kanilang pamamaraan na nakagisnan at natututunan noon. At dito minsan nagkakaroon ng medyo nagugulat tayo sapagkat maaari natin sabihin, ako parang mali na yung ginagawa mo, yung style mo. Hindi dapat, Katoliko ka na. Pilit natin silang hinila sa dapat ito yung ating maging pamantayang sistema. Pero mga kapatid, nawa ay medyo pakinggan muna natin sila. Ito po kasi yung sa tingin ko nakikita kong mabuti na huwag agad-agad natin silang sasalungatin o kokontrahin sapagkat nandoon yung init ng kanilang simbuyo ng damdamin na gustong maibahagi bilang isang naliwanagan, yung excitement, yung momentum na maibahagi din nila sa kanilang kapwa na kapatid sa pananampalataya dati upang sila'y maakay. Bakit? Kasi maaaring ito mismo ang ginagamit at pamamaraan ng Diyos upang maging tulay. Tulay para maabot yung mga dati nilang kasama. Ito yung mga taong hindi po natin talagang kayang abutin sa pamamaraan at sistema na ating ginagawa. Kaya sila yung mga nakakaintindi, yung mga converted Catholics, sila nakakaintindi at nakakaunawa sa sarili nilang lengguwahe noon. Sila yung nakakaalam ng kanilang mga mindset. Alam nila yung likaw ng bituka ng dati nilang mga kasama. Sila nakakaalam ng kanilang pinagdadaanan. Kaya sila rin po ang nakaka-relate sa mga kultura at mga galawan ng mga iyon. Kung sa pamamaraan yon ay ginagamit sila ng Diyos na makapukaw sa damdamin ng mga taong ibig nilang akayin, let it be.
Kaya importante, mga kalayko, na maka-home base muna sila, makapasok muna sila sa simbahan at mailapit muna ng totoo kay Kristo. At pagkatapos nito, saka natin sama-samang pagsumikapan na palalimin ang kanilang pananampalataya sa halip na suportahan natin sila, tulungan natin sila ayon sa kanilang inaasahan, baka nagiging hadlang na tayo. Kumbaga, yung momentum nila, yung in-expect nilang tulong, yung belongingness ay hindi na nila maramdaman. Yun ang bagay na saan ay hindi natin ma-drive sa mga taong itong ipagpalagay na nating mga bago pa lang. Hindi maging dahilan na tayo pa ang siyang makapigil sa pagdanasa nilang makabalikat sa tungkulin ng bawat isa sa atin na makaakay papalapit kay Kristo. At kapag ganito po kasi ang nangyayari, ay mababawasan yung potential na possibility na mas makaakay pa tayo ng marami para sa kaharian ng ating Panginoon. Nahahadlangan tuloy yung gawain ng Diyos. Sabi nga po sa CCC 821, di ba? Tayo ay tinatawag sa fraternal charity at pagkakaisa para sa misyon. Siguro mas maganda ito na lang ating tingnan siguraduhin. Totoo ba may naaakay talaga sila? May mga nalalapit ba talaga sila kay Kristo? Nagkakaroon ba talaga ng masaganang bunga ang kanilang pamamaraan ng pagtatanim? Kung ang kasagutan sa mga ito ay tumataginting na oo, abay, doon tayo makigalak at makiisa. Sa katuwaan na nararamdaman ng kalangitan, magpuri tayo at magpasalamat sa Diyos. Kaya hingil dito, ito po sana ang aking simpleng paanyaya sa ating lahat. Patuloy tayong magkaisa sa pag-akay, magkaisa tayo sa misyon, magkaisa tayo kay Kristo. Iba-iba man ang pamamaraan, iisa pa rin ang direksyon. Ang mapapunta ang bawat kaluluwa kay Kristo at sa pangangasiwa ng kanyang itinatag na simbahan. Kaya tandaan po natin, ang hindi po nating kayang yakapin na puno, ang hindi kaya nating abutin, inaabot pilit ng Diyos sa pamamagitan ng iba. Kaya magpasalamat tayo dahil sa bawat kaluluwa na naaakay, ang panalo ay langit pa rin. Ayun lang po. Maraming salamat. Sana naintindihan at naunawaan nyo ko. Paunawa sa anumang bagay na sabi ko na maaring hindi kayo sang-ayon. Ganun pa man, to God be the glory, Veritas et Caritas.